Mga kaproyekto, meron kaming eksperimento sa araw na ito. Kaming dalawa lang ni Leloy, kaya ang susubukan namin gawin ay itawid ang mga komplikadong issue o mga konsepto sa usapin na pwede natin dalhin sa ating mga salo-salo kung saan man lang tayo mapunta. Una sa lahat, itutuloy natin yung pinag-usapan natin last time, yung um, pagdating sa inflation. Um, Ngunit iba ng konti yung magiging pananaw namin pagdating sa inflation. Dadalhin natin yung usapin sa nakaraan. Um, Siguro pwede nating isipin na ang inflation parang pagsusubok na nadaanan ng mga ninuno natin. And kahit paano, kahit tayo mismo hindi natin kabisado masyado ang nakaraan, for some reason, parang may naiiwan na trauma o parang kabado tayo pagdating sa inflation. Bakit ba ganyan yan? And tayo lang ba ang may ganong klaseng trauma? That's the first thing we'd like to talk about today. Pangalawa, kung mapapansin nyo ang balita mula sa abroad, ang nangyari, nagkaroon ng malaking anunsyo sa Amerika at si Pangulong Trump ay nag-anunsyo na magkakaroon ng tinatawag na mga tarifa or tariffs pagdating sa lahat ng mga bansa sa daigdig, puwera lang ang Russia at North Korea at Belarus at lahat ng mga bansa sasalpakan nung taripang ito, parang buwis sa lahat ng mga bagay na ini-import ng mga Amerikano. Kasama tayo doon, ngunit siguro mas malaki pa ang taripa na ah, magiging eksperyensya ng ibang mga bansa. Anong ibig sabihin nito? Paano ba tayo maapektuhan nito? Meron bang oportunidad na makikita natin? At ano ba ang kasaysayan ng Pilipinas at mga Pilipino pagdating sa taripa, lalo na um, mga taripa mula sa bansang Amerika? Yun ang pag-usapan natin sa araw na ito. So welcome, Leloy. So let's start with yung 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 parang thesis mo na meron tayong national trauma or obsession pagdating sa inflation. So napagtanto ko to kasi tinitingnan ko yung trabaho ng isang ekonomista pangalan si Robert Shiller. At gumawa siya ng proyekto, gumawa siya ng survey, tinignan niya kung anong opinion ng mga tao at anong opinion ng mga ekonomista concerning inflation. And generally nakita niya na ang ekonomista, trained economist, less concerned about inflation than a normal citizen. Most countries. There was one exception to his study, Germany. Sa Germany, yung mga ekonomista at yung mga tao parehong anti-inflation. Now, conventionally, bakit mas okay ang ekonomista sa inflation? Kasi economists usually take the long view. Usually, pag inflationary ang economy, lumalago ang ekonomiya. Bakit? Kasi pag lumalago ang ekonomiya, mas maraming employed, mas maraming binibili, kapag mas maraming binibili, mas maraming cash in the system, at pag mas maraming cash in the system, mas nagmamahal ang mga produkto. As yumayaman din ang isang ekonomiya, mas kaya sumingil yung mga negosyo ng mas malaki dahil mas malaki rin yung pinangsasahod nila. Kasi kung malaki ang sinahod mo, kailangan malaki rin ang singil mo. So usually, inflation is a sign of economic growth. So most economists are actually more okay with inflation than citizens. Citizens, of course, short-term thinking, inflation, sakit sa bulsa, mahal ng itlog, naiinis ako. Pero exception yung Germany. So, of course, hindi kinover ni Schiller sa study niya yung Pilipinas. Pero when I talk to economists na Pilipino, and when I also talk to Filipinos, parang lahat ng Pilipino severely anti-inflation. And my suspicion has always been, kung ginawa ni Schiller yung pag-aaral na yun sa Pilipinas, our result would be similar to Germany. Our economists and our citizens would be equally anti-inflation. There's some evidence for this. Unang-unang ebidensya, Manolo, nabanggit ko na last week, di ba? Yung central bank natin, very peculiar central bank. Most central banks in the world, dalawa ang mandato. Ang mandato nila, palaguin ang ekonomiya at i-manage ang inflation.
minsan may tension dito kasi nabanggit ko kanina, pag lumalago ang ekonomiya, nagkakaroon ng inflation. So yung tinawag nating dual mandate is actually a balancing act for most central banks. Isang malaking Yan ang yung halimbawa dual dito mandate. yung nangyari sa Amerika pagkatapos ng COVID dahil Mm, gumastos ng malaki ang pamahalaan ng Amerika para in a sense para ma-jump start yung ekonomiya mm. nila dahil halos walang nangyayari nung panahon ng COVID. Kaya lang ang naging side effect nito, Yung, nagtaas na ng mga presyo yung at inflation. nagkaroon ng inflation. And dito pumasok ang isang bagay na I found it interesting na binanggit mo ang Germany at binabanggit mo ngayon ang Pilipinas dahil ang parang common thread ang tumatawid sa pagitan ng mga ekonomista at ng ordinaryong mamamayan ang mga politiko. Dahil ang mga politiko, sila on one hand ang nakikinig sa mga ekonomista, sila din minsan ang masasabi mong mga boss ng mga ekonomista dahil sila ang may kapangyarihan sa estado. But sila din ay niluluklok sa pwesto ng mga botante na ordinaryong Mm. mamamayan na kung hindi nila gusto ang nangyayari pagdating sa inflation, may parusa. Ang unang makakatikim ng parusa ang mga politiko. Tigo ka kaagad. So, yung una kong ebidensya nga, yung central bank natin. Kagaya ng, hindi, unlike other central banks, ang central bank natin, iisa lang ang mandato, single mandate central bank, curbing inflation only. So that makes us very, very similar to other conservative central banks. Now, kung tingnan mo sa US yan, the idea of a single mandate central bank in the US is actually quite controversial. Only the far right, yung pinaka-conservative lang na ekonomiya na ekonomista sa US ang naniniwala sa single mandate central bank. At kahit sa politika, isang very small faction lang ng Republican Party ang naniniwala nito, isang faction that was led by former Vice President Mike Pence. So actually anomalous yung Central Bank ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung Central Bank ng Pilipinas, yung Central Bank ngayon, well, the first central bank was built in 1950, pero yung kasalukuyang BSP is a post-Marcos central bank. At ito na, pupunta na tayo sa trauma. Bakit sobrang anti-inflation ng central bank natin? Or in the words of Central Bank Governor Eli Remolona, structurally hawkish. So by its structure, kailangan niya maging conservative. Dahil ang central bank natin ay nabuo noong 1993, nung traumatized pa rin tayo doon sa hyperinflation na nangyari doon sa last years of the Marcos administration. Kasi kung matatandaan natin, perfect storm yung 1983 hanggang 1986 ng economic crisis. Ang dami nangyari noon. Unang-una, Manolo, yung pagtaas ng interest rates globally dahil sa ginawa ng US Fed. Yung oil crisis na nagtaas din ng rates. Yung Latin American global debt crisis na of course nakakonect dun sa first interest rate hike. At pangapat, of course, yung political crisis na pagkamatay ni Aquino which caused further pull out of funds from the Philippines. So you had talaga nung panahon, mataas yung inflation, tapos pabagsak pa yung ekonomiya. It's very similar to yung sinasabing stagflation, yung mababa na ngayong ekonomiya, mataas pa yung inflation. Tas sobrang corrupt pa noon. So kung matatandaan ng mga ibang tao dito, meron ng panahon noon, Binondo Central Bank. Yun yung ginamit ni Marcos para yung mga makakuha ng mga dollar reserves ay yung mga kanyang crony, di ba? So pag pabagsak yung ekonomiya, and merong rumors at that time na kaya inflationary dahil daw nagpiprint si Marcos ng peso sa loob ng Malacanang. Hindi ko alam kung totoo yung rumor na yun, pero kumalat talaga yung rumor na yun na merong printing machine sa Malacanang. Totoo ba yun, Manolo? Na Hindi. meron daw printing machine sa loob ng Malacanang na panahon na yun? But talagang bagsak yung ekonomiya natin because I helped Cesar Buenaventura sa kanyang memoirs and he sat on the monetary board ng panahon na yun. And doon talagang pinaliwanag niya na talagang through a combination of yung mga bad policies sa sa ating ekonomiya dahil tinutulungan ng mga malalapit sa palasyo kaysa sa mga talagang matitinong negosyante at dahil yun nga nag-collapse ang mga ekonomiya sa Latin America, um, yung biglang tumaas ang presyo ng crudo at Crudo. langis kaya halos lahat ng kinikita ng ating ekonomiya pupunta na lang para pagbayad nun. Talagang bagsak yung ekonomiya natin. And in a sense, they had to do emergency measures na talagang
Um, siguro, it's what's incredible is that they found the political will. And at a certain point, pinabayaan din ni Pangulong Marcos na gawin ng central bank ang mga bagay na ito at in a sense, binigyan niya na sila ng espasyo para gawin ito. Yeah, kaya yung Central Bank Act of 1993 mandated only inflation fighting from the central bank dahil sobrang scarred pa yung mga Pilipino noon. At that rate, inflation phobic na ang mga Pilipino. Tapos nadagdagan pa. Why do I say already inflation phobic in 1980? Kasi nung panahon na yun, may mga tao na naalala pa nila yung gera. Yes, yes. Yung gera, so ang comparison dito yung Germany, 'di ba? Yung sa Germany, nung Weimar Republic, kaya sila takot na takot sa inflation kasi directly after World War One and before World War Two, nagkaroon sila ng hyperinflation dun sa Weimar Republic. Ang description ng mga tao nun, papasok ka sa isang cafe, bibili ka ng kape, babayaran mo kaagad. Kasi kung hindi mo bayaran, pag alis mo, nagbago na yung presyo. Ganon kabilis yung inflation. Ang equivalent nun, nung panahon ng Hapon is yung hyperinflation na nangyari nung inoccupy tayo ng mga Japanese. So, big picture muna, for Southeast Asia in general, yung economic crisis na ginawa ng Japanese sa Southeast Asia, destroyed around 70 years of growth for the entire region. So yung economy ng Southeast Asia in 1946 went back to what the economy was in 1870 according to sa isang pag-aaral ng isang economic historian na si Greg Huff. In fact, according to Professor Huff, yung Japanese occupation of Southeast Asia, ito ang pinakamalalang economic recession na natala sa kasaysayan ng buong mundo. At yung 1940 to 1870, applicable yun sa Pilipinas. And in fact, slightly worse nga daw sa Pilipinas dahil mas mataas pa yung hyperinflation na nangyari sa Pilipinas. Dahil ang ginawa na Hapon, gusto nilang marami silang mabili galing sa Pilipinas na war material at pagkain para magamit nila para sa war effort nila. Wala silang pera para magawa nila ito. Ang ginawa nila, nagprint ng maraming pera at Yung yun ay Mickey Mouse nabansagan sa money. Pilipinas na Mickey Mouse money. So kung siguro na konting-konti na lang yung mga nakakaalala nito at this point, pero meron tayong mga lolo, meron tayong mga lola, naalala nila na sako-sako ng Mickey Mouse money yung ginagamit nila para pumunta sa palengke, or easier pa at that time, ano lang, kunin mo yung, sabi ni Teodoro Agoncillo, di ba? Kunin mo na lang yung aparador mo, ipasan mo sa likod mo, yun yung dalhin mo sa palengke, mas affordable pa yung goods mo through the aparador kaysa dun sa Mickey Mouse money. So doubly traumatized tayo dahil yung dalawang crisis natin na pinakamalala, yung Marcos crisis at saka yung crisis nung gera, ay inflationary crisis. Yeah, we are very traumatized people. Nadagdag lang ako dito because actually yung when I was very small, ang kwento sa akin ng tatay ko, sabi niya, kailangan mong isipin the first three generations na naging bansa tayo. Ang nadaanan ng mga lahat ng tao ang may kaya at ang mga walang ari-arian sa buhay halos pareho dahil um, nung panahon ng revolusyon kontra sa Espanya, gumuho ang ekonomiya. Dinagdagan ito nung Filipino-American War. Pagkatapos nung, sabi niya, wala nang nakakatanda, but nung pagkatapos ng World War One, nagkaroon ng boom sa Pilipinas nung World War One. But afterwards, Bagsak. ang Pilipinas dahil sa nawala ang merkado natin. And then, kaya sabi niya, why do you think na nagkaroon ng mga sakdal at iba pang mga grupong naghihimagsika noong 1920s and 1930s dahil grabe daw yung pag-collapse ng ekonomiya ng panahon. Tapos, dumating ang World War II and then sabi niya, hindi natin natatandaan dahil talking to me, no, bata pa kayo, but noong 1970s, that was the start ng mga first oil crisis. Yes. In the 1980s, nasundan ito with the second oil crisis. Tapos sabi niya, sa loob ng 3 henerasyon, ang lesson lang na natutunan ng mga Pilipino, baliwala ang anumang investment or Yes. ari-arian na hindi mo pwedeng ibulsa. Baliwala ang, in a sense, ang edukasyon kung wala kang kilalang nasa poder. Sabi niya, you can imagine sabi niya, yung
kapraningan ng Mm. ordinaryong Pilipina pagdating dito. And I said that's yun din ang nadaanan ng mga Aleman dahil nung World War One, biglang ang mga tinatawag na burgis, yung mga middle class, yung mga professional na unti-unting nag-save, baliwala na lahat yung pinag-ipunan nila dahil sa inflation. Mm. At kaya sila kumapit sa isang leader katulad ni Hitler na nangako na, 'di ba, na Germany can be great again. Mm. Meanwhile, actually, if you think about it, ang huling henerasyon ng Pilipino na hindi nagdaan ng malupit na krisis, siguro si Rizal pa. Kasi nung yung 1880 when Manila was open to trade, so siguro 1700s okay lang, meron kang tobacco monopoly pero wala namang malupit na crisis. Tapos by the time you get to the 1800s, pabagsak yung presyo ng pilak, yung silver, pataas yung presyo ng ginto. Pilak yung currency natin sa Pilipinas noon eh. At dahil doon, yung exports natin naging mura. Yung mga pinapadala ng mga inquilino abroad, naging mura. Kaya yung 1800s, period of immense export growth. Kaya si Rizal actually, hindi sila nakadanas ng krisis. Ah, well, kung si Rizal nabuhay ng siguro 5 more years, nakadanas siya ng krisis during the revolution. Pero Rizal was probably, yung generation na namatay nung 1896, baka sila yung huling generasyon na wala talaga naranasan na krisis sa buhay nila. And siguro from that position of comfort but at the same time anxiety, doon talaga nanggaling ang nasyonalismo ng Pilipinas. But after that, sunod-sunod na tayo, talagang ginulpi na Alam mo, tayo. yung ginamit mong word, anxiety, yun ang buod ng buong usapan na ito eh. Dahil just as yung mga dumaan, alam ko yung baka yung iba sa inyong nanonood ngayon matatandaan nyo yung mga lolo at lola nyo na ang classic na description sa mga lahat ng dumaan sa gera, yung wala silang maitapon na kahit anong bagay, mga plastic, mga tin foil, pagkain na kaluma-luma na ang mga delata, nakatago pa rin. Hoarder sila. Lahat ng bagay talagang tinatago nila because may takot sila na baka mawalan na naman ng kabuhayan. Um, yung idea na yun na you're one disaster away from losing everything. Yung merong napakagandang kwento, napakaganda because I think very illuminating na may dumalaw kay Mrs. Marcos, kay Imelda. Tapos yung expectation nung dumalaw, makikita ko yung sapatos o makikita ko ang mga damit. Tapos sabi ni Imelda, teka, may papakita ako sa'yo. I'm so proud. Sabi niya, ano kaya? Jewelry. Pumasok si Imelda, isang kwarto at may binuksan siyang malalaking mga baul at mga aparador. Punong-puno ng corned beef, canned Si, salmon, hindi man ginto hindi ginto. And then, ang sabi nung dumalaw, doon mo malalaman na dumaan sa World War II si Imelda. Kasi yun pa rin, katulad ng halos lahat ng Pilipino, yun ang inisip niya na kailangan mag-impok ka ng delata para sa darating na ah, kagutuman na darating, di ba? Meron ding mga extreme version niyan, 'di ba Manolo, nung binomba daw nung binobomba daw yung Maguindanao. Ang dami daw Yes. nagsilika sa ang daming kargang cash kasi hindi gumagamit ng bangko, yung nasa ilalim daw ng kama yung pera. And then so extreme manifestation 'yon, pero yung not as extreme manifestation ito is yung napakababang investment rate ng mga Pilipino, 10 to 12% investment rate. Hindi talaga tayo nag-iinvest sa bonds, hindi tayo nag-iinvest sa stocks kasi feel natin uh, one crisis lang lugi na kaagad tayo, 'di ba? May ganong klaseng kapraningan ang Pilipino. Walang tiwala sa ekonomiya natin. And sometimes it's hard to square with the fact. Ano na ba tayo ngayon? Number 30, number 35 largest economy in the world out of 180 plus economies, 'di ba? So hindi tayo pipitsugin. Pero minsan yung arte natin, yung kapraningan natin at saka yung tinawag ni Nick Joaquin na tingi-tingi culture, 'di ba? We hedge our bets kaya nga maliit yung binibili natin, tingi-tingi. Dahil lang mentality natin praning pa rin, takot takot talaga na mawalan ng pera. At ang manifestasyon nito, nakikita natin sa ating politika, sa ating kultura, sa
mismo sa pakikipagsapalaran ng bawat pamilya, yung wala tayong tiwala sa mga institusyon o mga bagay na labas sa ating sariling angkan o mga kalahi siguro. So actually I wanted to ngayon nabenta nabanggit na natin ni Joaquin yung walang tiwala, medyo praning, and then of course may nostalgia for the past, 'di ba? I want to put up a quote from Nick Joaquin dito sa screen. And I want to ask Manolo what he thinks about this quote from Nick. So essentially, sana may time kayo basahin, medyo mahaba yung quote. Merong nanay at saka merong anak, yung nanay sinasabi niya, alam mo, ang grabe talaga yung inflation ngayon, pagtaas ng presyo ng bilihin. Lahat ang mahal-mahal na. Nung panahon namin, ang mura lang ng itlog, ang mura lang ng butter, ganyan. Tapos sabi ng anak, Nay, siguro sobrang ganda ng buhay niyon. Tapos sabi ng nanay, actually, baka hindi. Kasi wala akong mabili noon, hindi ako makapanood ng sine, wala naman talaga nangyayari. So, suddenly, I'm not sure, di ba? So, si Nick Joaquin's a genius, right? And Nick Joaquin, the economist, Manolo, what do you think? What is Nick Joaquin, the economist, telling us? Sabi niya, ito yung problema pagdating sa ika nga nostalgia. Alam mo, nung araw, ang ganda ng buhay, ang mura-mura, lalo na, every one of us has this experience. Alam mo, nung bata ako, pwede akong mamalengke sa 5 sentimo. Papakita sa'yo na, ito. Oh, and then, kung talagang titingnan mo kung ano nangyari, well, katulad na yung kwento niya, yung mga the things we take for granted, even us, lalo, nung bata tayo, Christmas lang tayo nakakakita ng mansanas eh. Oh, 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 Diba? I oh, mean, oh. up to the 1970s and 1980s, hindi Oh. pa malayo yung ekonomiya at yung buhay natin kaysa sa mga nauna sa atin ng mga 1950s and 1960s. Yung mga imported talagang bihira lang at mahal. Ngayon, we take it for granted na may landers at kaya lang ng ng halos ng mga pamilya. So, um, sa akin, it's really the perils of nostalgia and yung yung kung talagang susuriin mo yung nakaraan, hindi ganun kaganda ang nangyari noon. Mm. So ito actually yung in many ways sad news about inflation. If you exclude food inflation, this is what we talked about last week, yung food inflation talaga, hindi siya necessarily indicator ng economic growth dahil nga marami tayong taripa sa food, speaking of tariffs, kaya nagmamahal yung pagkain, at saka marami tayong inefficiencies sa atin. So hindi good indicator of generalized inflation ang food, lalo na sa Pilipinas. Pero kung tignan mo yung overall trend ng Pilipinas, lalo na nung 20th century, ngayon hindi na kasing robust yung data. There's such a thing as Phillips curve, called the Phillips curve, na habang lumalago ang ekonomiya, usually tumataas yung inflation. Alam naman natin to intuitively. Pag pumunta tayo sa mas mayaman na bansa, kagaya sa US, ang una nating sasabihin, mahal. Pag pumunta tayo sa Singapore, sasabihin natin, mahal, 'di ba? So meron talagang correlation yung pagtaas ng presyo ng bilihin long long term dun sa economic progress, at yun yung natatanto ni Nico Joaquin. Sabi niya, tumaas nga yung presyo pero nagbago naman yung buhay natin. So it is in many ways the trade-off of development. Gusto mo bumalik dun sa na sobrang murang itlog, sige, pero wala kang sinihan, di ba? So the trade-off of development is really tataas ang presyo ng bilihin in certain respects. And the question is, how do we deal with it? Not how do we go back, di ba? I think yun yung tanong. And I think sa last episode, sabi ko, one way to deal with it is really through the government, through things like healthcare. So kahit magmahal yung presyo ng bilihin, yung mga essential, dapat kinukubra na ng gobyerno para yung insecurity natin na mababawasan. Which goes back to yung theme natin. Napaka-insecure ng Pilipino sa pera. At napaka-insecure ng Pilipino sa pera dahil wala namang gobyernong tumutulong sa Pilipino many times, right? We're not a welfare state. Yung attempts natin at universal healthcare, medyo mahirap. Yung attempts natin at education, palya kasi universal education for the rich, di ba? Itong college, yung college education bill. Pero ang laki pa rin ng binabayad ng mga poorer students on their textbooks, on yung pamasahe nila sa school, di ba? So, itong insecurity breeds itong paranoia natin, itong fear natin of inflation, which is
different from other countries. I remember tumira na ako sa Japan, Manolo. Every time may inflation sa Japan, ano yun? Good news yun sa Japan. Sa kanila. I believe, oo. Ano yun? Inflation was faster this year. Lalabas yung mga Hapon, magpapalakpakan, di ba? Complete opposite ng Pilipinas. Kasi yung kasaysayan naman ng Hapon, ang problema nila, deflation since yung 1990s. Well, sa akin, ang what's always interested me is palaging sinasabi natin, kasi ang Pilipino ganito, Pilipino ganyan. But kung pag-aaralan mo, may dahilan ng lahat, may ugat ang lahat. And one of them is, okay, alam natin sa mga survey na number one concern, kada survey, may eleksyon o wala, ibaba ang presyo ng pamilihin. But beyond that, doon din pumapasok, kaya wala tayong tiwala sa mga institusyon. Because there's a very practical experience na, alam mo, yung it's been handed down na huwag ka magtiwala dahil kung magiba ang sistema o ang ihip ng panahon, baka gumuho lahat ng mga institusyon na yan. Oo, tsaka magnanakaw yan lahat eh. Yes, but Ah, even yung question ng pagnanakaw, there was a reason for this because kung and this was very clear nung panahon ng giyera and si Agoncillo wrote about this. Ang mga ginagalang ng mga tao, mga guro, mga nasa pamahalaan, anong magagawa nila sa panahon ng giyera at anong matitira sa kanila pag nawasak na lahat? mm, May kantungkulan sila kaya lang walang bahay. Meron silang pribilehyo kaya lang wala silang tahanan. mm, mm. Um, anong pwede mong gawin? Babawiin mo ang nawala sa iyo and then doon na mawawala. Mapapansin ito ng mga nasa paligid mo. And it's downhill from there. So Oo nga, no? oo, so sa akin and idagdag mo dito ang number one hindi mahindian ng mga kandidato na ibaba ang sweldo ng mga nasa gobyerno. Mm, Okay. mhm. And then so ang meron akong um, nabasa na merong isang uh, he was an American na nagtatrabaho sa Taiwan. He was the tax inspector of China, of the Republic of China nung panahon ni Chiang Kai-shek. Tapos pumunta sa Pilipinas nung panahon ni President Quirino para tumulong para i-reform yung BIR natin. And ang number one na nangyari, may mga lumapit sa kanya ng mga taga-BIR. Sabi, I've been with the BIR since before World War II. Kaya lang mula nung panahon ng gera, hindi tumaas ang sweldo namin. Before the war, Ah, kaya namin na paaralin ng mga anak ah, namin, ah. nagkaroon ng kotse. Ngayon, hindi ko man lang mabayaran ng luncho. Siyempre, kukuha ko ng, Oh, oh, ng suhol. oh, oh. Gagawin ko. Alam ko naman na, Hindi, di ba? So, and then eventually, umalis itong mamang ito dahil sabi niya, wala akong magagawa para sa Pilipinas dahil yung mga namumuno ayaw man lang nila bigyan ng pagkakataon ng mga nasa gobyerno na mabuhay ng marangal. pero actually, Manolo, I want to read that positively. Mas sanguine yung reading ko. Ibig sabihin, hindi tayo inherently corrupt. Hindi. No, Pero mga historical may circumstances that lead dahilan us ng to do things. yes. Yeah. Pero dahil hindi tayo, kasi ang dami naman kasi meron talagang mga Pilipino na sobrang sama sa kapwa Pilipino. Sasabihin kasi yung kultura natin corrupt talaga eh. Corrupt lang talaga tayo na bansa. Parang napaka-hopeless, 'di ba? Pero once you look at it that way, na actually may kasaysayan bakit ganyan hindi to inherit at pwede itong baguhin, 'di ba? Kasi kunwari, may mga very simple interventions, pay them more. They won't be corrupt. Pay them more. Sabi nga ni yung a lot of the corruptions of our culture, so to speak, a lot of it is a product of economic underdevelopment. For example, yung ekonomista, si Ha Jun Chang, sabi niya, he's 70 year old. Sabi niya, nung bata daw siya sa Korea, there was such a thing as Korean time. Meaning, laging late. Ah. Lagi daw late ang mga Korea. So sabi ko, parang Pilipino yun ah. Ikaw, Manolo, nakatira ka sa Korea ngayon, meron pa rin bang Korean time?
Korean time is being on time. Being on time, di ba? So, nagbago yung Korean time. Sabi niya, bakit within the span of my generation, nabago yung kultura? What we thought was inherent to Koreans was not inherent after all. Sabi niya, kasi yumaman kami. At dahil yumaman kami, mas high stakes yung, mas I'll give high you an stakes yung oras example. namin. I'll give you an example, Leloy. Like, sa lahat ng mga sumilbi sa gobyerno, ang una mong matututunan, um, mahirap sumunod sa mga batas at patakaran. And in fact, ang marunong sumunod ay ang mga marunong humanap ng baluktot na paraan. Sila Mm. lang ang nakakaintindi dahil patong-patong ang mga batas natin para tanggalin ang corruption, ang mga corrupt lang nakakaintindi nito. Oo And nga. that's the Oo nga. reality of it. Oo nga, Kaya no. ang unang nakakasuhan ang mga reformista, ang gustong gumawa ng bagong sistema, silang unang nasasangkit ng mga na nagiging labag sa batas dahil wala nang sense yung mga batas natin. That's one thing. I'll give you an example. Nandun sa mga batas natin na bawal ang anumang pagtanggap ng anumang regalo mula sa anumang tao habang nasa pamahalang ka. That means Christmas, birthday, binyag, abuloy. And I'm like, imposibleng pwede kang mamuhay na ganun. Unang-una, magiging kaaway ka ng buong pamilya mo lang. Mm. Iwanan ka na ng asawa mo, iyak yung mga anak mo, at ng mga, Anong klaseng Pasko yan? di ba? Oh. But it's there, and everyone, absolutely everyone in government Mm. will violate the law sooner or later. And kung nagsisimula yan sa maliit na bagay, look at what the Koreans dito ko na sa Korea may makikita ka. In fact, makikita mo sa mga Korean grocery, may makikita kang parang kahon na may mga 8 o 10 lata ng spam tapos may ribbon. Sabi ko, gustong-gusto talaga nila yung spam nila dito tapos bakit parang event yung pagbigay ng spam? Yung pala, yung regalo na yon is the official approved gift for government workers. Spam? Kahon ng spam. So maganda tingnan. Bakit spam? Well, because everyone loves spam sa Okay. alam mo, Yeah, yeah. parang tayo Spam yun fried, at tayo tumahan spam fried. sa pananakot ng mga Amerikano eh. Oh. But at the same time, it's a gift na calculated, it falls within yung mga patakaran na yung pwede mong ibigay. In other words, hindi nila inabolish yung pagbibigay ng mga regalo. Sabi lang nila, gawin nating yung practical, and then may social pressure na ito lang ang tatanggapin mo. Mm. Pwede kang magpakita ng utang na loob, pwede kang tumanggap ng, 'di ba, ng husto, but walang yayaman sa dami ng spam. May sasabihin ako, Manolo, na feel ko marami mag-disagree sa akin. Hindi ako convinced na extraordinarily corrupt ang Pilipinas. Ano lang ba ang indicator natin of corruption that compares us with other countries? Ito yung Corruption Perceptions Index. Perception ito. So, ibig sabihin, compared to other people, we like calling ourselves corrupt more. That doesn't say anything about our actual corruption. Right? And I do think may dahilan kung bakit sa tingin natin corrupt tayo. Kasi magmula, sabihin na nating 1920, walang ginawa ang mga opisyalis natin, lalo na yung mga Amerikano, kundi tawagin tayong corrupt. Ang pinaka-importanting figure dito, sorry, mag-history ako ng konti, si Leonard Wood. Si Leonard Wood, who was the Governor General na ayaw niyang magkaroon ng independensya ang Pilipinas. Yun yung goal niya. He wanted it to stay with the US. So sabi ngayon ni Leonard Wood, para hindi magkaroon ng independensya ang Pilipinas, sasabihin ko sa mga tao na sobrang corrupt ni Manuel Quezon, sobrang corrupt ni Sergio Osmeña, at dahil dito, hindi dapat sila magkaroon ng independence. So kung tignan mo yung speeches ni Leonard Wood, sinabi sa lahat ng Pilipino, corrupt kayo, corrupt kayo. Tapos pagdating naman ng 70s, sabi din ng marami mga academics, kasike democracy kayo, oligarchic democracy kayo, corrupt kayo, corrupt kayo. So, at least 100 years, Manolo, wala tayong ginawa kundi tawagin ang sarili natin na extraordinarily corrupt. So magugulat ba tayo na mataas tayo sa corruption index? Hindi ko sinasabing hindi tayo corrupt. Sinasabi ko lang na baka naman hindi tayo kasing corrupt as we think. Kasi I mean, look at China. Despite corruption, ang yaman-yaman, di ba? So I think we actually need to have another way to think about this. And actually, in my forthcoming book, I actually prove that
Quezon and Osmeña were not as corrupt as Leonard Wood said, and that in fact yung kanilang spending for the economy grew our coconut oil industry, grew our sugar industry, and allowed for early industrialization of the Philippines. Pero dahil tinawag ni Wood na corrupt, natenga yung mga proyekto ni Osmeña. But that's one reason why Filipinos need to be doing their own research. Yung unang naghalungkat nung period na yun was a Japanese scholar eh. Siya nagpatunay na yung mga problema sa ekonomiya was started with American policies. And then pinagbintangan na lang mga Pilipino eh. Meron akong nahanap, Manolo, literally nasa archive ako yung report na sinasabi corrupt yung mga Pilipino, may nakita ko torn page from the report. So hindi sinama. Talagang punit talaga, Manolo, punit. Tapos pagbasa ko, we regret to say that the most corrupt people in the Philippine National Bank are the Americans. Mm. Punit! Nakatanggal sa report. So meron talaga kasaysayan na talagang pinamumukha tayong more corrupt than we actually are. But ang masasabi ko, and I've been writing this a long time, kung talagang haharapin natin ang problema, mas mahirap maging law-abiding sa Pilipinas kesa sa humanap ng paraan na gumawa ng pasikot-sikot. That's the problem. Na sa paghanap natin ng pagsaway sa mga corrupt, natulungan pa natin ang mga corrupt. And if we Yes. want to change our orientation, and doon marami tayong matututunan sa ibang mga bansa. Mm. Tsaka merong improvements ha. For example, yung MMDA na bayad ka na lang sa Metrobank as opposed to pupunta ka dun sa presinto, magse-seminar ka. 'Di ba Mm. mababawasan yung corruption kasi dahil mababayaran mo na yung parking ticket mo. Pero of course, yung problema na yun, hindi dati na-solve dahil ang Pasig government, Makati government, local pa rin mag-apprehend. Di ba? So may mga ganyang bagay na parang kaya naman nating ayusin to, napakadali lang eh. Ngayon, bago tayo mabusan ng panahon, um, kumakalat na balita dahil nag-anunsyo nga ang Amerika na may mga bagong taripa sa lahat ng mga produkto na ini-import. Merong chart na ipapakita sa inyong screen. Ito yung litrato ng mga chart na pinakita ng Pangulong Trump. At makikita nyo na napakataas ng mga bagong taripa sa mga ibang bansa, lalong-lalo na China, but of course Vietnam, Malaysia, Thailand, mga kapitbahay natin. Pilipinas, 17% lang. Ngayon, ang ordinary taripa o ang sinalpak nilang tax sa lahat ng mga bansa, 10%. Pilipinas naging 17%, but makikita nyo dun sa chart yon umabot ng 40 or more percent para sa ibang mga bansa. Tayo sa Pilipinas, and I hope yung one day you'll be able to write about this, Leloy, tayo bilang dating kolonya ng Amerika at dumaan sa panahon na ang ekonomiya natin nakatali sa mga Amerikano, dumaan na tayo sa parang pag na-navigate nito mga taripang ito. Anong kasaysayan natin doon? Well, actually, sabihin mo natin bakit mababa yung taripa natin. Mababa yung taripa natin sa US dahil mahal ang piso natin. Magugulat ang mga Pilipino dito. Mahal ba ang piso natin? Magsi-60 na nga eh. For you, mahal. Compare it to the Vietnamese. Have you ever tried to graph the depreciation of the Philippine peso relative to the Vietnamese dong? So, kung i-graph mo, flat yung Pilipinas, yung dong ganto. Yung South Korean won, ganyan. So para sa iyo dahil hindi mo kino-compare, akala mo mahal-mahal na, ang mura-mura na ng piso dahil nung bata ka, again nostalgia, 'di ba? 40, 25 nung bata ako, ngayon magsi-60 na. Pero actually during that time, pataas ng pataas yung dolyar. So lahat naman bumababa relative to the dollar. Pero kung ikumpara mo sa Vietnam, hindi tayo nag-strategic depreciation. And that is why mababa yung taripa natin. Kasi what Trump hates the most is yung pinapababa nila yung currency nila para mas mura yung exports nila sa US. Kasi kung mas mababa ang currency mo, mas mura ang bili ng produkto mo. Vice versa, kung mahal ang currency mo, mas madaling bumili ng produkto sa ibang tao. Kagaya ako, I make money in dollars, mas mura sa akin bumili sa Pilipinas. Yung converse nun is also true. So, yun yung fundamental reason bakit ang baba ng taripa natin at bakit tayo mahilig sa mahal na piso.
Ito yung pinaka-thesis ng libro ko. Mahilig tayo sa mahal na piso dahil 1902 pa lang sinabi na ng mga Amerikano sa atin, importante na dapat mahal ang piso nyo. So nabanggit ko, 'di ba, bakit yumaman si Rizal? Kasi pabagsak yung piso noon eh. So export Parang money, sa mga pumunta sa Kastila. mga inquilino yung pera, eh si Rizal inquilino, 'di ba? Exporter si Rizal, 'di ba? Kaya yumaman si Rizal, exporter siya. Pagdating ng mga Amerikano, sabi, wala nang pilak, wala nang silver, gagawin natin, i-base natin yung currency nyo sa American dollar at gagawa tayo ng ratio ng 2 pesos is to $1. At hindi nyo pwedeng labagin yan. Hindi nyo pwedeng labagin yan. So yung presyo na yan ay naging presyo ng Philippine peso from 1902 until 1962, if I'm not mistaken. So almost 60 years siya, of course, with the interruption of the war, yung Mickey Mouse money. So talagang addicted in a way, if you think about it that way, 'di ba? Na ang huling productive depreciation natin panahon pa ni Rizal, ang next depreciation natin 1970 under Marcos, masakit. And then yung next depreciation natin 83 under Marcos ulit, masakit ulit. Takot na takot tayo mag-depreciate dahil nga dito sa kasaysayan na to. At dahil dyan, mahal ang piso hanggang ngayon. And I guess in a perverse way, that might have prevented us from exporting in the past couple of decades, but I guess it saves us from the worst of Trump's tariffs. I don't know. At I don't not know. only that, but ang kumakalat na balita ngayon, biglang pinag-aaralan ng Pilipinas ng mga negosyante sa Vietnam, sa Malaysia, sa Thailand na biglang ah, takot na takot sa nangyayari sa mga taripa at gusto nilang ilipat ang kanilang pera dito para mag-start ng mga pabrika at iba pang mga um, businesses na pwede mag-export sa Amerika kasi biglang mas mababa ang taripa Oo. natin doon. Ang problema, kaya ba natin i-take advantage, kumbaga, ang oportunidad na ito? Dahil Mhm. lang ito mangyayari, but maraming kailangan maganap para maituloy ito. Unang-una, meron ba tayong mga uh, meron bang magtatrabaho sa mga pabrikang ito? Pangalawa, kaya ba ng ating pambansang pamahalaan at mga LGU na i-resist yung temptation na pigain ang mga pumapasok ng mga Mhm, mhm. at pangatlo, kaya bang i-maintain ang tinatawag na industrial peace? Magkakaroon nga ng bagong oportunidad para magtrabaho sa pabrika at palagi kong naririnig ang isang pinakamagandang uri ng trabaho, ang trabaho sa pabrika dahil pang matagalan ito at may mga benepisyo at yun ang gusto mong klaseng trabaho para sa maraming tao. Ngunit kaya ba natin yung tinatawag na industrial peace na bibigyan ng sapat na sahod at benepisyo ang mga mag-a-apply? Kasi hindi na talaga tayo sanay sa industrial labor. Dahil nga naging service sector economy tayo. Largely nga dun sa kasaysayan natin dahil masyadong mahal yung currency natin, mahirap tayo mag-export. So anong ginawa natin? Nag-services na lang tayo. That's just one part of the story. Hindi ko naman sinasabing currency lahat, but one part of the story compares to Vietnam. Actually, sobrang interesting natin. Almost identical ang ekonomiya natin sa Vietnam. Almost identical GDP, almost identical GDP per capita, right? Pero kung tinignan mo yung how we got there, it's so different dahil ang Vietnam through cheap currency and exports, tayo through services. So ngayon na medyo binabalasan ni Trump yung mundo, magkakasubukan ngayon yung mas maganda ba yung developmental path ng Vietnam or mas maganda yung developmental path natin? Kaya ba nating saluhin yung mawawala sa Vietnam? In turn, kaya ba ng Vietnam mag-adjust given na mas stable yung kanyang industrial base compared to us? So, kung kaya mong sagutin to, hindi kita paniniwalaan dahil hindi ko alam kung sino ang kayang sumagot sa mga tanong to dahil Manolo, binabalasa talaga ang mundo at we shouldn't trust anyone who can predict what will happen. Oh. Sa akin, my parting words is, ang dami natin matututunan sa mga kapitbahay natin. So, dito sa South Korea, nung in-announce yung mga taripa, alam nyo may political crisis dito sa South Korea. In fact, sa araw na ito, habang magtitaping kami, doon ilalabas yung hatol sa kanilang impeachment sa kanilang pangulo.
But in the meantime, meron silang acting president and nung lumabas yung anunsyo dun sa tarifa, nag-statement yung acting president nila, sabi niya, ito ay magiging malaking pagsusubok sa ating bansa. Ang lahat ng mga panig ay kailangan magsama-sama dahil kailangan natin harapin ito na sama-sama. Kung ano, paano tayo sasagot sa mga Amerikano, sa mga taripa, at Mhm. anong gagawin ng ating mga industriya. Dito sa proyekto, palagi naming sinusulong ang tinatawag ng whole of nation approach. So sa Yeah. ganitong panahon na medyo nabubulabog lahat, this is the time where at a certain point hindi na importante ang partido mo o in a sense yung ideolohiya mo. Ito ang panahon na dapat umupo lahat ng mga iba't ibang grupo at magkipag-usap dahil isa lang naman ang kapakanan natin bilang bansa. Yeah, I think that's it. That's the perfect place to close. Again, kahit sa ekonomiya at lalo na sa ekonomiya, dapat talaga whole nation approach because yung ekonomiya talaga, pag may kiniliti ka dito, pag may binago ka dito, yung ripple effects yan, lahat tinatamaan. Kung magka-crisis, mayaman, mahirap, tinatamaan. May mga aspects of the economy, most aspects of the economy, of course, the poor are the most affected. Let's not mince words here. Pero pag crisis talaga, lahat tutumba. So, kailangan talaga whole of nation approach. Well, that's Proyekto Pilipino. Salamat, Leloy. And on behalf of Father Tito and everyone else, thanks for watching.